Welcome to The Radicals, the youth ministry of Light Baguio. Our youth service is every Thursdays at 5:30 p.m. right at the heart of Baguio City at the Empire Cinema. Here at The Radicals, we believe in empowering the youth and wholesomely serving our Lord Jesus Christ through loving God and loving people. We believe that our God is the God of generations, so we empower the next in leadership and discipleship through meaningful connections. So, take part in our campus and young professional circles. Welcome to our Squad for Jesus, where no one stands alone. Okay. So, maganda po ito yung pag-uusapan natin. Pwede pang pa-flash. Okay. Ngayong gabing ito, alam natin na ang topic is about honor. Tama po ba? Sabihin natin honor. Okay? Kasi last week, talagang kailangan kong i-pronounce ng tama. Sabi ni Ma'am, nandun siya. Si Ma'am Kat, honor. Okay? Hindi daw, ner. Okay? Honor. Okay. So, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go! Okay. So, nung ibig sabihin niyan, nawala. Tama po ba? May nawala. At kailangan po nating ibalik. Tama po ba? Sinong excited dito may babalik? Tama? Kapag may nawala kasi talagang parang tuliro tayo, no? At gusto natin may maibalik sa atin. Alright. And this is about the spirit of honor. Okay? Na wala po iyon at kailangan po nating ibalik. Now, throughout the weeks na pinag-uusapan natin yung honor, marami na kayong ideya sa meaning ng honor, kung paano mag-honor and all of that. And ako parang sabi ko, parang naubusan na ako ng pwedeng sabihin. But thank the Lord, okay? Napakarami. Because if you're going to look at the Bible, napakarami pong mga topic about honor. And kung kanino mo ibibigay yung honor mo, meron yung sinasabi nila na pwede mong ibigay yung honor mo sa mga magulang mo. You can also give honor to God, of course. You can also give honor to your spouse. Sinong may asawa na dito? Wala pa naman. Okay? Huwag pa muna sa mga girlfriend, boyfriend. Okay? Okay? Nako po, may ngumingiti. Okay. But you can also give honor to the authorities over you. Teacher? Okay? Boss mo sa work? Sa government natin? Mga spiritual leaders natin, lahat ng mga nagtatrabaho, toiling for the work of the Lord, you also have to give the honor to them. Okay? At napakarami pa po. So, ibig sabihin, hindi tayo mauubusan. Okay? But let us dig in. Okay? Napakarami pong pwedeng tanungin at alamin para sa honor na ito. But let us just go with the big question. Bakit kailangan kong mag-honor, Kuya Greg? Bakit kailangan natin mag-honor? Di ba? Kasi, okay, tanungin ko nga, yung ating The Radical Youth para naman na ma-exercise yung, sino yung nandun? Ayun, yung cameraman natin. Okay, so bakit kailangan nating mag-honor? Idea. Okay, Ading? Nagulat siya. Okay, ako rin actually ngayon ko lang naisip magtanong. Okay, bakit nga kailangan nating mag-honor? Okay? To show our Na-mental block na rin. Okay, okay. Alright, mamaya babalik tayo sa'yo. Mamaya. Okay. Meron. Hi! Si Cohen ang interviewin ko. Sino ba? Ayan. Okay. Pangalan. And then, bakit mo kailangan mag-honor? My name is Aaron po. And ang pag-honor po is one is one sign of respect po. And it's one form of gratitude din. Wow. Thank you. Okay. It's a sign of respect and a form of being grateful. And it's a form of gratitude. Thank you, Cohen, for helping me out. Okay. Maganda yon. Okay. Wala pong mali doon sa kanyang shinare. And we can say
na marami tayong pwedeng sabihin, okay, na dahilan bakit kailangan natin mag-honor. But this, dalawa lang po yung isi-share ko ngayon. Kaya po maaga tayong matatapos. Yehey, Kuya Greg. Okay, so dalawa lang ang isi-share ko. Pero sana maidagdag ito sa mga reasons ninyo kung bakit tayo mag-honor. But before that, I would like to define honor according to my own research. Okay, because of course, it's a common term. And minsan, dinidefine natin ang word na honor by example. Okay? By example, paano mo maipapakita na ino-honor mo ang isang tao kapag ikaw ay nagpo or opo? Tama po ba? Paano kung Amerikano ka, hindi ka naman pwedeng magpo-opo doon, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, it could be subjective. So, let us check. Ayun. Alright. So let us define what is honor. Pa-flash na lang po. The first, honor is the willingness to place value or weight on someone. Okay? Ulitin po natin. Sabayan niyo ako. Honor is the willingness to... Alright, okay. So anong ibig sabihin ng willingness? Ibig sabihin, kusa. Ito ay nanggagaling sa loob. Tama? Hindi yung nai-influensyan ka from the outside. Tama po ba? Na, uy, kailangan mong ganituhin yan, kailangan mo. It's okay. Kasi maaaring hindi pa natin sanay or gamay ang pag-honor and someone will teach us how to. But eventually, the real should be coming from your heart. And there should be willingness, hindi napipilitan. Okay? And then, sabi niya doon, to place value. Okay? Ano sa Tagalog ang value? Halaga. Okay? Magbibigay ka ng halaga sa tao na yon. Okay? Hindi ko naman sasabihin na, ay ito, worth 20 pesos. Hindi ganon. Okay? But ang ibig sabihin nun, bibigyan mo siya ng importansya or halaga. And of course, yung weight. Tagalog ng weight. May timbang. Tama? May timbang, may weight. Okay? May timbang siya. Ibig sabihin nun, sabihin na lang natin, Okay. Yung timbang, ibig sabihin nun, hindi ka dahil mabigat ka, okay? Okay, hindi titignan yun sa weight na physical. Kundi ibig sabihin nun, compared to you, to him, kung bibigyan kita ng value or bibigyan kita ng honor, lahat ng sasabihin mo mas importante kaysa sasabihin niya. That is just an example. Tama? Yung comment mo or yung opinion mo ay may mas dating. Kasi you are giving honor to the person, you are putting weight on that person. Tama? Okay. So, ganun pala yun. Okay. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay. May halimbawa ba dito? Alam nyo ba na I had a conversation with Pastor Arnold, but it is actually a group conversation, not one-on-one, na kung saan si Pastor Arnold, may comment siya about this generation. Sa generation natin, ayan, nakikibata. Okay? Sa generation pala natin ngayon, meron na tayong kalituhan on how we communicate or connect with God. Alam nyo, when I was still a Catholic, itong observation ko dati nung nag-a-attend ako sa Catholic, sobrang taas ng transcendence ni Lord. Ang ibig sabihin kasi ng transcendence, makikita mo na si Lord being exalted so high na mau-observe mo rin yon sa loob ng simbahan. Kapag papasok ka, ang tahimik. Oh, sino yon? Naka-experience ng ganon. Okay? Tapos, hindi ka pwedeng mag-ingay. Kapag nag-ingay ka, biglang, ako nga, nag-clear ako ng throat minsan noon, nung bata ako. Gumanon ako. Gumanon. Tumingin agad yung alis sa tabi ko. Okay? So, ibig sabihin pala nun, sobrang taas yung reverence nila, yung transcendence ni Lord. Ngayon naman,
isang observation sa ating mga born-again Christians, sobra naman yung pagka-eminence ni Lord. Anong ibig sabihin ng eminence? Sobrang close. Kung yung transcendence is sobrang parang taas ni Lord at ang hirap niyang abutin, sobrang, kumbaga, King of Kings, di ba? The owner of the universe, di ba? Sobrang taas. Pero dito naman sa eminence of God, sobrang ibinaba ni Lord yung kanyang sarili so that we can connect with Him. And there's nothing wrong with that. Kung mapapansin nyo, mas nagiging close tayo kay Lord. Diba? Tayo yung mga born-again Christians. And then, ang naging downside, nakalimutan natin yung pagka-transcendence ni Lord. Minsan pa nga, ito kasalanan ko to pumapasok ako dito sa loob ng simbahan na naka-shorts. Okay, nakikita nyo ako, di ba? Okay, may radicals, naka-shorts ako. Okay, nag-jogging kasi ako, galing jogging, tapos biglang pumunta dito. Okay, now, kung may naka-shorts dito, sorry, hindi kayo ang pinapatamaan ko, ako yon. Okay, na-realize ko lang to because this is part of honor as well to the Lord. Na kung saan, pumapasok ako dito, naka-shorts leader pa naman, kinausap pa ako ni Pastor Jai. Sabi niya, oh, grabe, naka-shorts na naman kayo, pang bahay. Sabi niya ganun. And ma-observe ninyo, sobrang lax natin kay Lord. Tama? Minsan pa nga, kumakain lang ako dito habang nagsiservice Gumaganon ako habang nagsasalita si Pastor Arnold. Okay? But I just realized and I made a decision not to do it anymore. Okay? Well, that's my personal decision. I don't want to impose. Baka sabihin nyo, si Kuya Greg nagsiset siya ng standard. Okay? But you know, sabi nga ni Pastor Arnold, that's the problem with us now bilang mga born-again Christians. Masyado na tayong close kay Lord to the point parang wala na yung paggalang at yung makita mo na si Lord nasa taas pa din. Kahit na mahal niya tayo, wag pa rin natin tanggalin that He is also the King of all kings. Tama po ba? May natutunan tayo? Tama? Okay. Agree ba kayo? Or baka, Kuya Greg, ikaw talaga, sinira mo na naman yung outfit ko. Okay. Okay. So, number 2. Okay? Number 2 definition of honor. Honor is not a gift, but a chosen what? Virtue. Punta natin yung gift. Gift is parang talent yan. Kung magaling kumanta yung ating mga worship leaders dito, okay, hindi ako magaling kumanta, pero kumakanta pa din, sumisigaw pa din. Okay? Pero I mean, hindi tayo pare-parehas. Tama? Okay? Now, realization. When it comes to honoring, hindi siya gift. Tama? Ibig sabihin, wag niyong idadahilan na, si Kwan na lang, si kapatid, si brother, si sister na lang ang gumawa niyan or mag-honor. Kasi hindi ako yan Hindi ko yan gift. Okay? But it's not a gift. But a chosen virtue. Ang virtue is related with the word what? Okay? Morals. Okay? Good morals. Okay, so virtue is parang the embodiment of the best version of a human being. Ayan, so kung sinabi sa'yo, mapagbigay yan. Tingin nga tayo. Ayan. Si Ma'am Kat, paano ko ba i-describe si Ma'am Kat? Sobrang napaka-kind ni Ma'am Kat. So sa lahat ng oras, kapag nakikita mo si Ma'am Kat, sinabi ko sa'yo, saan ba dyan si Ma'am Kat? Tapos biglang nakita mo, ang bait magsalita, malambing, magsalita, tapos kahit tinatarayan mo, nandun sa table, tapos magre-register ka na, okay, tinatarayan, okay, biglang mabait pa rin makitungo sa'yo. Ay, eto siguro si Ma'am Kat. Ayan, nandun siya, okay? Alright, so may tatanungin tayong isang leader dito. Okay? Si Kwan na lang siguro si David. Okay, so si David, hindi siya ang tatanungin ko. Sinong nakakakilala kay David? Tayo ka nga, David. Hindi si David sa Bible. Si David natin. Ayan. Ayan, eto si David. Pataas ng kamay ng nakakakilala kay David. Ay, kayo nahiya na.
Okay, si Sandra na lang. Si Sandra. Okay, Sandra, can you describe David? Galing sumayaw. Wow, magaling sumayaw daw. Okay. So, totoo ba? Magaling sumayaw si David? Ako, hindi ako magaling sumayaw eh. Ayan. So, that is just an example. Tama po ba? Na kapag nakikita mo si David, may nakikita ka sa kanyang, it's either character, gift, or talent. Okay? Ganon din pala when it comes to virtue. Isinasabuhay mo siya. Now, honor is something that we have to live out. Hindi siya for a temporary season. Tama? Hindi lang siya yung, ngayon nag-honor na ako sa mga magulang ko pag nakagraduate na ako. Huyo kayo sa akin. Hindi ganun. Tama po ba? Hindi rin yung kapag nandito ako sa simbahan, habang nandito ako sa Baguio, mag-o-obey ako sa mga leaders ko. Pero after kong makagraduate at uuwi ako sa province namin, huyo. Diba? Now, it is a chosen virtue. Tama po ba? Na habang ikaw ay nabubuhay, yan ang pagkatao mo. Okay? Sino ngayong gabing ito, ibabalik niya yung honor as part of his virtue? Okay? Not just for a temporary season. Okay? Amen? Alright. Now, I have something to tell you. Sabi niya dito, all failures in life can be traced from dishonor. Okay? Lahat daw ng mga failures natin ay maititrace or manggagaling sa dishonor. Minsan, ang mga na i-experience nating hirap sa buhay, kasalatan sa buhay, maaaring, sorry for this, but maybe your parents, your grandparents, or mga ninuno mo, there was a dishonor lifestyle sa kanila. Okay? Parang sakit din. Alam mo ba, maraming mga sakit ngayon ang namamana. Tama? Okay? Yung kapugihan mo nga, kagandahan mo, namamana. Tama po ba? Okay? Mana yung ilong, matangos. Okay? Yung mata, mapungay. Okay? Sakit. Yun ba ang gusto mong ipamana? Okay? Honoring and also success, pwede mong maipamana yan. And ganon din yung failure. Ngayon po, kapag nagdi-dishonor tayo sa ating mga magulang, maaari kapag tayo ay maging future parents, okay, magiging parents na, most likely ang mga anak natin ganun din ang gagawin sa atin. Tama po ba? Okay, ang tanong, gusto niyo bang mangyari sa inyo yun? Siyempre, ayaw niyo. Okay? Now, a lot of failures in life can be traced from dishonor. Okay? Ano nga ba ang dishonor? Ang ibig sabihin ng dishonor is trivializing. The trivializing of value and usefulness of someone. Ang ibig sabihin ng trivializing, wina-wash down mo, okay, yung importansya ng tao na yon, or devaluing, okay? As if you are taking him or her for granted. Okay? So yun pala ang pagdi-dishonor. Yung hindi mo na siya binibigyan ng bigat. Wala nang dating yung sinasabi niya. Kaya minsan, mga anak, nagsi-cellphone kayo, tapos may sinasabi ang mga parents ninyo, ay, ni mama mat ngaw, ay makaruti ML niya, mga baka kuman. Okay? Mananalo na daw sana siya sa ML niya. Okay? Ang bilis eh. Nakafocus. Okay? Nagsasabi na yung mama, anak, nasusunog na yung bahay. Okay. Okay, iba pala yun. Okay. Anak, bili ka ng suka. Okay, nagluto na siya ng adobo, yung dinner ninyo at lahat-lahat. Okay? Naluto na yung dinner, hindi ka pa umalis at bumili ng suka. Ayan tuloy, hindi masarap ang ulam ninyo. Tama? Alright? Okay. So dishonor, again, basahin nga natin ng malakas. Dishonor is what? Is the okay. Hopefully, ngayong gabing ito, we are not taking someone for granted.
Okay? May it be our parents. May it be our leaders. Of course, God also. Okay? Or it could be your katabi. Tinagnan niya agad. Okay? Huwag po natin iti-take for granted ang tao na yon. Because, of course, that is what we call dishonor. Okay? So, sa lahat ng mga definition na pag-usapan natin, and even from the past preaching, okay, eto na nga yung question. Bakit nga kailangan tayong mag-honor? Sabi kanina ni Aaron, okay, apat, tama ba? Aaron, okay, sabi niya kanina, respect and gratefulness. Yun ang parang katumbas na word ng honor. Okay? So, kailangan daw nating mag-honor dahil, number 1, dalawa lang naman ang isi-share ko sa inyo. Number 1, honor is not an option. It is a necessity. Okay? Kuya Greg, sabi-sabi mo lang yan. Sa totoo lang galing yan kay Lord. Okay? Honor is not an option. It is a necessity. Let me just explain. Okay? Meron daw klase ng pag-honor ang isang tao. Okay? Pwedeng sabihin mo na, Kuya Greg, kanina ka pa nga nagsishare, actually, nag-honor na ako. Okay? But the question is, what kind of honor? Okay? There is what we call the barricaded honor. Okay? Anong ibig sabihin ng barricaded honor? From the word barricade, yung para bang babarikada sa Tagalog. Okay? Meron ka bang parang, anong tawag mo doon? Wall. Okay? There's wall na nakasurround sa'yo. Now, barricaded honor, we actually keep honor to ourselves where we refuse to honor anybody unless we are honored first. Ganon ba tayo? Bakit ko siya papansinin? Hindi nga niya ako pinansin eh. Ganon ba tayo? Okay? O kaya naman, siya munang lumapit. Siya ang may kailangan. Tama? Ay, naku, itong batang ito, mas matanda ako sa kanya. Bakit ako pa yung lalapit sa kanya? Minsan, napakarami nating nilalagay na mga kondisyones para lang makapagbigay honor tayo sa ibang mga tao. Don't demand respect. Respect is earned. Ganon minsan tayo, di ba? Okay? But the problem is, lagi tayo naggagaganon and ang nangyayari, hindi na tayo nakakapag-honor. Kasi laging merong prerequisite, merong kailangan munang mangyari bago tayo magbigay ng honor sa isang tao. Ilibre niya muna ako. Okay? Dapat sa Starbucks. Ay, grabe. Ang dami. Okay? Ang dami nating kondisyones. That's the problem. And because of those barricaded honoring, we fail to honor. Kasi wala namang problema sa pag-honor eh. Pero yun nga lang, meron tayong mga kondisyones. Meron tayong mga conditions. Okay? Pwede ba ngayong gabing ito, nako, Kuya Greg, tama ka dyan. Guilty ako dyan. Kailangan tanggalin ko na itong mga kondisyones, yung mga nakaharang, okay? Nakapalubot sa akin. Kaya pala hindi ako makapag-honor eh. Okay lang naman sa akin mag-honor, pero kailangan marami pang pagdaanan yung mga tao bago mag-honor ako sa kanila. Okay? Alright. Sabi niya dito, we don't place value on others unless they deserve it. Okay? Deserve. Tama ba? Okay. Ang alam nyo lang kasi sa honor is yung nandun sa Tarlac. Honor, lumaki lang po ako sa farm. Okay? Okay. Alright. Basahin natin Romans 13:7. Sabayan niyo po akong banggitin ito. Okay? Nang mas malakas. 1, 2, 3, go! Okay, bakit ang lakas ng boses ni Sir Frank? Okay? Ayan, accountant kasi eh. Alright? Okay, so ibig sabihin nun, kung kailangan mong magbigay ng honor, magbigay ka ng honor. Wala nang kung ano-ano pang mga etsi-boretsi. Tama po ba?
Okay? Galing yan sa salita ng Panginoon, ha? Huwag niyo akong pagalitan. Okay. Kuya Greg, hindi mo ako naiintindihan. Ang mama ko, hindi na ako ginalang. Hindi niya ako minahal. Ang tatay ko, grabe yung pangbubugmog niya sa akin. Paano ko i-honor ang tatay ko? Ang kaibigan ko, pinakstab niya ako. Paano ko siya igagalang? Dapat mag-sorry muna siya sa akin. Okay? Alright. Pag-usapan natin mamaya yan. Okay. Now, the next reason why we give honor to whoever, okay, person that we need to honor, let us all together shout. Letter B, 1, 2, 3, go. Ayun, gamay-gamay natin. Paano ba? Isa-isahin natin. Ayan. So sabi, kung matututo lang daw tayo mag-honor, meron daw, or sabihin natin na walang pintuang nakasara. Ang mananatiling nakasara. Nabarado yung lalamunan ko Ito yung nag-close door ng lalamunan ko. Okay. So ibig sabihin pala nun, may nangyayari kapag tayo ay nag-o-honor. Tama? Merong nangyayari. Ano? May nagbubukas. Alright? Ibig sabihin, ayan, hindi ko alam ang nangyari sa lalamunan ko pero nagsasara siya. Okay. Ibig sabihin nun, may nakasara, magbubukas. Sino sa atin dito nag-aaral kang mabuti, nagtatrabaho kang mabuti, ginagawa mo lahat because you know you are expecting a good future. Tama po ba? Sino sa atin yung ganun? Nagpupursige, inaayos ang buhay, inaayos ang pag-aaral, inaayos ang trabaho because you want to have a different life from what you are in currently. Tama po ba? Okay, ngayon medyo naghihirap pa tayo. Okay? Pero you are hoping, believing that the Lord will open doors of opportunities. Alam nyo ba, hindi ka ba, kunwari, morning prayer, dyan sa labas, may nakalak na door. Tama po ba? Hindi ka makakapasok. Tama ba? Kapag morning prayer, kapag wala yung nakahawak ng susi, dyan ka sa labas mag-pray. Tama po ba? Now, hindi mo pwedeng sabihin na, open sesame. O kaya naman, kunin yung susi ng bahay ninyo at yan ang pangsusi mo dyan. Okay? There is a specific key that you need to use in order for you to open door of opportunities in life. And what is that? Honor. Sabi natin, honor. Okay? Baka naman, kahit na ginagalingan mo sa work, kung bakit hindi ka nagiging successful minsan, because maaring kapag pag-uwi mo, o kaya naman after work, sasabihin mo sa mga ka-work, nakaka-high blood si boss. Talaga naman. Tama po ba? Maaring nag-aaral kang mabuti, ang galing-galing mo. Pero minumura mo yung teacher mo. Okay? May gigil. Tama? Talagang teacher na to. Akala mo naman, pa-quiz pa. Naku, isang whole paper. Okay, nakakainis. Ganon. Ayan. Now, why, example lang yon. Example lang yan. Minsan, talagang sa sa sidhi ng ating damdamin, napapaganon tayo. But you have to learn this. If you want to be successful in life, you need to make sure that you don't do these things anymore, like dishonoring maybe your teachers, boss, even our parents. Alam niyo ba kapag galit tayo sa parents natin, pumupunta tayo sa best friend. Madikon, kahit kung umikatan dito yung abalay. Honey, sweetie, magtahanan na tayo. Mga ganun. Kainis. Okay? Alright? So, ang pangit na, okay, nang sinasabi natin, we are already bad-mouthing our parents. We are already dishonoring them.
Okay? That is just a specific example. Baka mamaya, tawang-tawa kayo. Ay, pinapatamaan ako ng Kuya Greg. Okay? Alright. So again, honor is the seed to access opportunities in life. Ano naman ang dishonor? It is also a seed for the closed doors. Kaya minsan, sobrang galing mo, pero still, parang may kulang. Running around circles. Sa work namin, it's about recruitment. So, kami yung nagti-check ng mga resumes, kami yung mga nag-i-interview. May mga reason kung bakit kahit napakagaling ng aplikante, titignan mo yung resume niya, ang galing, magsalita, ang galing. Parang walang bahid ng anumang anomalya. Okay? Ang ganda, may experience pa. Pero why is it na nababagsak pa din? Listen to this. Because of dishonor. Kuya Greg, paano mo malalaman ang isang aplikante nagdi-dishonor? Una sa lahat, magaling nga pero na-late siya sa interview. Kung nag-set tayo ng interview ng 6:00 at pumasok ka ng 6:03, malaking X na yon. Okay? Next, kapag nag-submit ka ng resume, tapos yung resume mo, putyo-putyo, nag-chat GPT pa nga. Alam nyo ba? Ang dami naming nahuhuli na nagsasabit ng resume gamit ang chat GPT. Why? Kasi nandun pa yung, Dear hiring manager, greetings. I would like to apply for this position. Tapos ang nilagay niya, open and close the name of the company. Huh? Okay? Hindi pa niya na-edit. Ay, nako. Okay? So ibig sabihin, hindi niya binigyan ng diin, weight, or timbang yung kanyang application. Hindi niya binigyan ng value, okay, yung kanyang application. So kahit ang galing-galing niya sa interview, tapos promising, na-X pa din. Kita nyo? Nakikita ninyo yung dishonor. Doon pa lang sa maliit na bagay yon, paghahanap pa lang ng trabaho, paano pa kaya sa buhay? Tama ba? Agree kayo sa akin? Alright. Yes, Daddy, sabi ni Cohen. Okay. Meron din akong sasabihin dito. Ayan, sabi. Wait lang ha. Okay. It is dangerous and risky to employ someone even though he has the potential, but then the person is rebellious. Tama ba? Hindi ka kukuha ng sobrang galing, sobrang talented, tapos matigas ang ulo. Para kang nag-alaga ng aso na kahit anong oras bigla kang kakagatin. Tama? Ayan. And yun yung dilemma, okay, sa atin. So si Lord, ganun din. The Lord will be hesitant in giving you an opportunity kapag ikaw dinodishonor mo siya. Para bang sa atin siguro sa Tagalog, wag mong kagatin ang taong nagpapakain sa'yo. Tama ba? Ayan. Wag mong, tama ba? Or may, ayan, basta wag mong kagatin yung taong nagpapakain. Wag mong kagatin yung kamay ng taong nagpapakain sa'yo. Better? Ayan. So ganun. Ganun tayo kay Lord. We are dishonoring God and yet we are expecting na i-bless tayo ni Lord. Okay? Ibig sabihin, kahit na hindi mang pang-Olympics yung gift mo, okay, pero ikaw naman nag-honor kay Lord, i-bless ka niya. Naniniwala ba kayo doon? That God is going to use you tremendously, not because you are the super talented person in the room, but because you honor the Lord. Ayan. Okay. Basahin natin ang 1 Samuel 2:30. Meron akong gustong i-emphasize dito. Ayan, sabi niya, therefore, sabayan niyo ako,
the Lord God of Israel, declares, I did indeed say that your house and the house of your father was to walk before me forever. But now the Lord declares, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me will be insignificant. Malinaw ba to? Okay? Kaya minsan, nagiging insignificant ang buhay natin, it's because of dishonoring. And alam din natin ang solusyon. In order for us to be successful in life, we need to honor the Lord. Tama po ba? Okay? Naniniwala ko sa mga nag-honor sa Panginoon, panahon lang ang magsasabi, magiging future president ka. Magiging future president ka. Okay? O kaya naman, future CEO. Future best graphic designer. The most valuable player. The best photographer. Ikaw yung mag-iimbento ng underground vehicle. Ay! Underground vehicle, saan ang galing yun? Okay. Hindi natin alam. Tama ba? Okay. Hindi natin alam. Baka pwede. Paano ba? Or lumilipad. Okay. Alright, I don't know. But the Lord will do that for you because of your honoring. Alright. So, napaka-simple lang po. So, why do we first honor? Ito ay necessity. Okay? Kailangan. Why? Because it is a commandment from the Lord. Next, we honor because we know that it is our seed to access opportunities in life. Okay? So, tandaan niyo po yung dalawang yon. Now, I will just share a short story. Okay? Kasi, pag pinag-uusapan natin yung honoring, okay, it's about God, it's about our parents, it's about the authorities, our leaders, our teachers, our boss, all of those. Okay? Now, I would like to emphasize honoring on parents. Kasi kabataan kayo ngayon. Alam niyo ba, na habang kayo ay bata, siguro sasabihin ninyo, Kuya Greg, wala pa akong datong. Paano ko i-honor ang aking mga magulang? Okay? Sa future na lang kapag may trabaho ako. But you know what? You can already honor your parents. Okay? What is expected from you? May isa, dalawa. First is the respect. Ano yung respeto? Kapag may sinasabi, nagsasalita ang magulang, huwag kang sasabat. Ay, okay. Amen ba? Ba't ang tahimik? Okay? Kapag nagsasalita at sinisermonan ka ng parents mo, huwag kayong, ay, ganon. Okay? Alright? So, we have to respect them. Okay? Pangalawa, nakalimutan ko yung pangalawa. Okay, joke lang. Okay, yung pangalawa is yung reverence. Respect and reverence, they are kind of the same. Okay? Hindi ko lang mahanap dito yung aking notes. But, mahalaga po na binibigay natin yung, naalala ko na, trust. Okay? Trust. Minsan, nawawalan po tayo ng trust sa mga magulang natin kasi alam naman natin, hindi naman perfecto ang mga magulang natin. But showing honor to them is also trusting our parents. Trusting, it means to say, may mga sinasabi sila sa atin na hindi natin maintindihan. Pero alam nyo, nung ako lumaki, tumangkad, okay? Nung ako'y lumaki, na-realize ko yung mga pinagsasabi ng mga magulang ko, tama. Pero nung bata ako, ay anyamat, day tanganan ko nga kontrabida. Okay? Ganun ako. Kontrabida ang nanay ko. Kasi every time lumalabas ako, pumupunta kami doon sa may ilog, malapit sa amin. Tapos lumalangoy kami doon, ang sarap maligo. Pero nung lumaki na ako, na-realize ko nung pinipigilan ako ng nanay ko, yun pala, yung ilog doon sa taas niya, may yung mga baka, yung mga baboy, tumatay. Sorry. Sorry. Pero ganun. Di ba? Nung na-realize ko yun, ay, sana pala sumunod ako sa nanay ko. Naligo pala ako sa ewan. Okay. So, sino ngayon naniniwala?
Kahit bata ako, pwede ako mag-honor. Yes? At ngayon naman, sa mga professionals na yung kaya niya, pwede nang maging independent. At sa inyo rin, mga kabataan na paglaki ninyo, ito yung mga kailangan niyong tandaan. Ang kailangan niyong ibigay as honor kapag lumaki na kayo, time and honorarium. Okay? Ang honorarium is from the word honor. Honorarium is in form of money or something valuable. Okay, so punta natin yung time. Most of the time, hindi tayo nakakapagbigay ng oras sa mga magulang natin kapag tayo ay busy na. Tama? So if you give them time, they would appreciate that. Amen? Pangalawa, yung pera, honorarium. Okay? Kahit na yung mga magulang ninyo sinasabi, oh anak, wag mo na akong bigyan. Sa'yo na yan, ipunin mo na, pangkasal mo. Okay? Bait naman, supportive ng nanay. Okay? Pero don't forget, okay, that is also the key to access open doors of opportunities. Tama? Nanay, kahit ayaw mong tanggapin itong 20 pesos ko, ay joke. Okay, bakit 20? Okay, 20,000? Okay? Gusto kitang i-honor kasi magbubukas ang opportunities sa buhay ko. Ayan. Sinong ganon? Ay, wala. Okay? 20K? Baka hindi 20K, 50K? Ay, iba kayo Alright. Okay. Well, I'm just, kumaga, ginagawa ko lang OA, pero nagigets nyo kung anong gustong sabihin. Ayan. So kung saang season man kayo, you give what is due to your parents. Kasi ako ang tatay ko actually, hindi ko siya nakasamang lumaki. Ayan. Because my father went abroad sa Hong Kong para magtrabaho, pag-aralin kami and all of that. So, mga 10 years old or younger than that, hindi ko na siya nakasama. And I don't have a good memory of him. Siguro yung iba dito nakaka-relate. Yan, nagpuntang ibang bansa yung mga magulang or isa sa mga magulang. Ngayon, ang nangyari, pagbalik niya after 11 years, syempre, tinitignan yung tatay ko, nakaupo, tas walang ginagawa, nagpapahinga. Nakakainis naman tong tatay kong to, walang ginagawa. Akala mo kung sinong boss, Ganun ang ugali ko noon. Syempre, hindi ko pa kilala si Lord. Tapos, basta lagi yung kinikitaan ng mga mali ang tatay ko. And ang tingin ko sa kanya, hindi tatay. Parang just a member of the family, but not really someone that I would respect. Kung matatandaan ninyo, yung kailangan mo nang ma-earn yung respect. Ganon yung principle ko noon. Dapat muna magpakatatay siya sa akin. Ilang taon din siyang nawala. Ganon ako. And dumating yung point na siyempre lumaki na rin ako at nagtatrabaho na rin. Sabi ko sa kanya, Paps, hindi na ako magbibigay ng... Kasi every sahuran, meron akong binibigay na amount sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Paps, hindi na ako magbibigay ng amount kasi gagamitin ko. Okay? Medyo na-disappoint yung tatay ko. Okay? Kasi alam mo, pinag-iinom ko lang naman yung mga sahod ko. So, tinigil ko yung honoring ko sa tatay ko kasi gusto ko pang gumala. Okay? Kanina nagkukwentuhan kami ni Lance kasi sabi ko sa kanya, alam mo ba, hindi ako good boy nung bata ako. So, talagang kung saan-saan kami, yan, yung mga Nevada dyan, yung kung saang inuman dyan, kahit nga dyan lang, turo ko na lang. Okay? Sobrang sama po ng buhay ko. Okay? Kaya wag nyo nang gagayahin. Ang nangyari, I stopped honoring my father and nagkalabuan kami. Okay? As they go by. And then, nag-decide ako, nung uminom kasi siya, bigla niya akong pinagalit-galitan. Okay? So, ito namang rebellious son, sabi ko, alis na ako sa bahay na to. Okay, sige, alis ka, pero wag ka nang babalik. Umalis ako. Umalis ako. Hindi yun scripted, Okay. So, umalis talaga ako. Bit-bit ko lahat ng mga gamit ko in all of that. Okay?
Pero bit-bit ko rin yung mga ibang damit niya kasi medyo magkakatawang kami noon. Ngayon, ang nangyari, tama ba yung oras? Ay, nako, delayed. Akala ko sakto lang yung oras. Okay. So, yun ang nangyari. Napasok ako dito sa simbahan and I came to realize yung mga mistakes ko. My rebelliousness for not listening to my father and all of that. So, I have decided gusto ko nang umuwi. Ayan. Doon pa nga ako sa may BJH banda, nagbo-boarding house eh. Okay? Tapos, sabi ko, babalik na ako. Tapos saktong nagka-pandemic. I was really crying because nalaman ko din during that time that my father is sick of cancer. And then, I was praying to the Lord, Lord, hayaan mong umuwi ako. Kasi talagang ang tigas ng ulo ka noon eh. Sabi kasi ng papa ko, wag daw akong umuwi kapag umalis na ako ng bahay. So tinayuan ko yun for how many years? 3-4 years. Tapos sabi ko sa kanya, Paps, uwi ako. Pag uwi ko, I said sorry. There was a reconciliation. Kaming mga igorot, hindi kami mahilig magyakapan. Pero I was crying in front of him. And he was also shocked. Ganun siya. Ganun siya. Kasi hindi niya alam na ang igorot na anak niya, okay, clingy. Okay, clingy yung anak niya. Okay. So, during the time, COVID yon, pumupunta kami ng Manila. Sinasamahan ko siyang magpa-check up kasi may mga certain na check up at mga procedures na ginagawa. I mean, hindi pwedeng gawin dito sa Baguio. And sobrang hirap nun kasi mga restrictions and all of that. But special case yung sakit ng tatay ko, kaya we go there. So I really see to it na makabawi ako sa papa ko. Okay? And although 2021 pumanaw ang tatay ko. And I'm not crying during that time, but there is a sense of fulfillment in my heart. Kasi every time na nag-share ako sa mga pamangkin ko, nakaupo lang siya doon sa tabi, nagbabasa ng newspaper. Tapos, sinisigaw ko yung mga lessons, yung mga suynil lessons natin. Forgiveness! Sabi ko nga na. Sinisigaw ko kahit nakaharap ko yung mga pamangkin ko para marinig ng tatay ko so that he might also understand, he might also have that opportunity to accept the Lord. So, I'm praying, hoping na yung kanyang heart na kay Lord. So, ganun din sa inyo. I don't want you to experience this. That's why I'm sharing. Hindi nyo kailangan gawin to. Yung mga na-experience ko para sabihin na nagkamali ako. You can already do the right thing now by honoring your parents. Isa na lang ang parent ko ngayon, nanay ko. Sa inyo, kompleto pa. Or maaaring yung iba, hindi. But it is a time for us to decide to honor our parents. Let us all stand up. Basahin ko lang yung Ephesians 6, 2-3. Sabi niya, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. I don't know what is your situation with your family. Maaaring close na kayo sa inyong tatay or nanay or the other way around. Merong disconnection, merong rebelliousness, merong unforgiveness. Hindi mo naintindihan, Kuya Greg, because I have a special case. Sa'yo, mabait ang tatay mo pa din eh. Sa akin, sobrang sama ng tatay ko sa akin. Mas favorite niya yung ate ko. Mas favorite niya yung kuya ko. Yung ading ko, yung bunso namin, gustong-gusto. Tapos ako, dahil lang sa failing grades ko, I am not being valued. So how can I honor my parents? Yung tatay ko, pinabayaan kami sa lola ko.
Yung nanay ko, naglalasing, nagmumura. Kuya Greg, how can I honor someone who doesn't deserve the honor? Maaring totoo ka sa sinasabi mo. And we all know worst scenarios or experiences maaring na-experience ng ilan sa atin dito, mga kapatid natin. But don't you know, na dobleng pasakit yan sa'yo. You are already experiencing bad things in life. And yet, you are not even giving the honor due to the authorities over you. So, ibig sabihin, hindi na nga maganda yung experience mo, and hindi ka pa mag-o-honor, ibig sabihin, you will not open an access to a better opportunities in the future. Double jeopardy na yan, kapatid. Madodoble yung failure sa buhay mo. Why not? May mga bagay man tayong hindi makontrol, kagaya ng lasinggerong tatay. Kuya Greg, wala nang tatay ko, wala nang nanay ko. How can I honor my parents? Ang nandyan na lang tita ko na nag-aaruga sa akin. That's okay. You can still honor your parents kahit wala na sila. You can honor your guardians na nandyan para tulungan kayo. So this is very important. This is an opportunity for you to come to the Lord. We hope this message has been a blessing to you. If it has touched your heart, please like, subscribe, and share this video. Also, if you'd like to join our youth cell, feel free to send us a message on our socials. Radical Youth, thank you for being part of our community, and may God bless you abundantly.